Nakahanda ngayon ang Kagawaran ng Kalusugan sa posibleng pagtaas ng kaso ng mga sakit sa panahon po ng amihan. Kabilang narito ang ilang mga respiratory diseases. Report mula kay Madeline Villar Moratillo. Umaabot na ngayon sa 17 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Baguio City ngayong araw. Ang pinakamataas na temperatura nasa 34 degrees Celsius na lang. Nitong nakarang linggo, inanunsyo ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng amihan season. Kaya naman ang Department of Health nakabantay na rin dahil sa posibilidad ng pagtaas sa mga sakit na karaniwan sa ganitong panahon. Kabilang dyan ang respiratory diseases gaya ng ubo at sipon, flu maging COVID-19. Ikaw ay may respiratory illness, huwag ka nang pumasok sa trabaho. Kung kailangan talagang pumasok sa trabaho, mag-mask ka. That's where masking continues to protect. Pero this time, you mask to protect the others. Kasi ikaw yung inuubo eh. So, hindi naman natin i-mandate na lahat ng tao mag-mask. It's the person to wear the mask to protect the public. Especially kung magpa-public transport ka at kung pupunta ka sa public places. Tapos yun din, yung ating mga matatanda, meron tayo kasing vulnerable sa high-risk population. Sa monitoring ng DOH, mababa pa naman ang naitatalang influenza-like illnesses cases sa bansa. Mula Enero hanggang November 23 ng taong ito, nasa 161,555 ILI cases ang naitala. Mas mababa naman ito sa 196,045 cases na naitala sa parehong panahon noong 2023. Sa monitoring ng DOH, mababa ang ILI cases sa ibang rehiyon maliban sa Mimaropa at Caraga na nakitaan ng bahagyang pagtaas. Ayon sa DOH, kahit panahon na ng amihan, posible pa rin ang mga pag-ulan. Kasi pagka nagkakaroon ng tag-ulan na, nakasarado ang bintana, nasa loob tayo. Dahil kulog ka sa isang room with people, one person coughing, hawa-hawa na kayo. Tiniyak ng DOH na may sapat na supply ng flu vaccine sa bansa. Binabantayan rin ng DOH ang waterborne illnesses gaya ng pagtatae. Para maiwasan ito, kung hindi sigurado sa iinuming tubig, pakuluan muna ito. Some of our water sources are not piped in water. It's mga deep well, di ba? And sometimes in toilet, the same toilet contaminates the groundwater. So yung E. coli doon sa yung bacterial content ng water sources become contaminated during rain. Kaya mas madalas nagkakaroon ng waterborne illnesses. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.